Dalawang naratibo ang palaging lumalabas sa tuwing napag-uusapan ng pagtugis ng International Criminal Court kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panig, dapat umanong tumalima ang senador sa arrest warrant. Pero sa kampo ni Bato, malinaw na wala ng jurisdiksyon ng Rome Statute sa bansa. Sa panayam ng journalist na si Ces Julon kay Attorney Jimmy Bondoc, hindi umano sinunod ng ICC ang tamang procedure sa pagsisilbi ng warrant sa kanyang kliyente. Giit pa nito, wala raw dalang warrant ang National Bureau of Investigation nang una nilang subukang hulihin ang senador. Pinabulaanan din ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israel Torion na sabina umano mula sa PNP-CIDG ang isisilbi sa kanyang kliyente at sa halip ay ICC warrant. Sa Section 7 ng Revised Rules of Criminal Procedure, sa oras na kailanganin ay pwede namang ipakita ang warrant matapos ang pag-aresto. Samantala ayon kay Bondoc, dapat personal daw na ihain sa senador ang warrant, bagay na inalmahan naman ni Delon. Lalo't paano raw ito magagawa kung tumakas na at muling nagtago si De La Rosa. Pero manggahi ng legal counsel, pwede raw nitong tanggapin ang warrant para sa kanyang kliyente. Gayunman, hindi pa rin ani ito garantiya na haharapin ni De La Rosa ang naturang warrant. Ang suhestyon ni Bondoc taliwas sa Revised Rules of Criminal Procedure na nagsasabing hindi pwedeng tanggapin ng abogado ang warrant para sa kanyang kliyente. Batay sa Section 1 ng Rule 113, kaugnay ng mga pag-aresto, dapat personal itong ihain sa akusado. Walang anumang probisyon na nakasaad na nagsasabing legal ang alok ni Bondoc para sa kanyang kliyente. Una rito, sinabi na rin ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na ang kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni De La Rosa ay may tuturing na crime with universal jurisdiction, isang kaso na hindi na kinakailangan pa ng warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.